matanong natin si Coach JV, no? Coach, nakita naman namin yung simula nyo kahit nung preseason pa, no? Siyempre, pumutok yung mga Pat Buena, no? Yung mga MJ, si Hoson. Alam ko mga players mo talaga yan, no? Coach, how did you, kumbaga, paano mo binuo itong team na to, no? Paano mo, of course, syempre, pasalamat tayo sa management nito, no? Nakatulong din, ang iba yung suporta rin talaga sa inyo hanggang ngayon. Pero paano mo nabuo tong lineup na to, Coach? Actually, nabuo yung team, yung pre-season as in 4 days bago mag-start yung kumbaga biglaan Kasi ang hawak ko pa lang nun talaga college. Pero yung college ko na yun, Gardner. Tapos meron kaming team which is elite. Yun talaga dati yung parang pang club ni boss ni Kong Arjo na team. Ako yung nagko-coach. So sumasali kami ng katulad yung sa MIGBL nung Marikina. Baga sumasali kami doon. So meron akong pool ng elite. Tapos nung nabuo nung parang gabi o umaga ata, coach, tayo, MPBL. Baka meron kang team. Tapos kasi ako na yung inassign na mag-coach. Wala akong player talaga. Ang player ko noon, puro Gardner. Meron pa nga akong pre-season. Parang may pinalaro pa akong 18 years old. Sa pre-season. Tapos may 21. Kasi puro bata talaga yun. Tapos ang kinuha ko lang na veterano si Clark. Si Jeremy. Mahinay. Si Mahinay. Sino pa ba? Tama. Daryl. Karangian. Tsaka yung Joshua Roque. Pero out of the 4 names na binanggit mo, isa na lang natira. Tama? Si Clark na lang, no? Si Clark na lang. Si Clark na lang. No? And brings me to my next question. No? Si Ryan, basically, nadagdag mo, ano na to Umabot pa ba ng pre-season to? Yes, nakalaro pa ako. Nakalaro ka pa 2 games. Mga 2 games, di ba? And I remember that day na the day before yung first game niya, parang excited ka nga na idagdag siya. Di ba? And medyo, in a way, nakikita na natin yung mukha ng team nila noon nung pre-season. Di ba? Nagkakaroon na ng identity. MJ Hoson, Pat Buena. No? Yung backcourt. Pat, happy birthday pala. Oo. Para sa iyo tong episode na to. Sana masarap tulog mo. Alam mo, sarap na sinabi mo yung pinakaganda. Yung pinakaganda. Pero tama. No? Nagkaroon sila ng identity. Tama ka. Tama. Nanagdag si Ryan, no? And si Dave. Si Dave ba part na ng pre-season? Last game na ako. Last game, parang gano'n. Tama. So, brings me as a follow-through question, bakit mo dinagdag itong dalawang to late in the season? Ngayon, part na ng official season. Ano ba nakita mo sa kanila so far? You're 6-4. Kasi ako nun, kumbaga, kailangan ko ng leader dun sa team, sa batang team ko. Which is, kayang-kayang knowing Ryan na kasi dating teammate mo nakasama ko sa QC din, di ba? Konting lang nung pagpasok ni Ryan, sabi ko liit nung naglalaro pa ako, kaya to? Wala Hindi pala. Small but terrible. Ang bilis. Ang galing mag-isip. So sabi ko, baga nag-ano kay Kags ninyo. Sabi ko, Kags, baka pwede natin yung tapikin yung Ryan Costello. Naging okay naman. Tapos si Dave, si Jeff Morillo naman yung, kasi kailangan namin ng wing na malaki. Kasi yung mga wing ko nun, ang lilit talaga. Pero ngayon maganda na. Si Dave nun, parang Kobe Monhe. Kobe Monhe. Athletic din. Tsaka bata pa kasi yung Jake Agoncillo ko bata. 23 pa lang yun Tama. No, so kailangan nyo, Gloria, bata pa yan. So kailangan na itong mga nakita yung si Dave nun, parang merong sa TikTok din ata. Grabe. Parang, TikTok discovery ka pala. Parang merong meron siyang viral na galaw. Pinakita sa akin ni Jeff. Okay. Murillo. Okay. Baka pwedeng sige, yun. Parang after nun,
paano yun na yan? Bigyan na ng pamasahe yan. Chance ka ba? Effective sasabihin ko sana Okay, yun eh. Effective pala eh. Napag-usapan ni Coach yung kung paano nga niya binuotong team na to at yung mga batang players, no? Siyempre, shout out kay Kong Arjo Atayde nga na talaga namang very supportive sa Sobra. sports, no? Talagang, kilala si Kong Arjo na mahilig talaga sa basketball, mahilig sa sports, yan talaga ang kanyang sinusuportahan. Pero matanong ko lang, no, kasi nga, mga bata, no, andyan sila Ryan, sila Jeff, sila Derigue, pero composed of young guys ka talaga, no? Bilang dating player rin at batang coach, meron ka bang mga strict rules na talagang ini-implement, no? Ano yung mga, kumbaga, paano mo binubuo tong kultura mo? Gusto nila malaman gaano ka ba ka-strict sa mga rules mo? Paano ba sabihin? Yung normal, bawal kang malate. Yung sa call time, yan. Pat, narinig mo yun, ha? Pat Buena. Okay. Kailangan dumadating ka pag tinatawag ka. Mismo. Yan, baka mamura ko na yan mamaya. Mula kasi Friday pa lang, di ba? Inano ko na, pagka-message mo sa Friday, di pwede. Tapos, disclaimer, hindi po si Pat Buena ang pinag-uusapan namin. Baka hindi siya. Okay, go. Tapos, birthday niya kagabi. Just pinaalala ko lang, ni-remind ko lang. Teka lang, Coach, ha? We're doing this recording June 1. Oo. Ang birthday ni Pat Buena ay May 31. May 31. Okay, Tama Coach, ba? go. May 30 o May 31? Okay, Coach. Tapos kagabi, ang sagot, Coach, paano naman yung birthday ko? Sabi ko, pwede kang magpunta ng Puyat doon, basta pumunta ka. Alam niya na mamaya. Okay. Ito pala ang rebanse ni Coach. Example lang yun. Example lang lang. yun. Okay, Coach, tuloy. Balik mo sa tanong. Example mo. Okay. Strictong implementation. Late. Yan. Kasi yan eh. Kumbaga, hindi lang sa basketball yung pagiging maagap. So, madadala mo rin sa buhay mo yan. Sa trabaho mo. Tama. Napag-usapan ni Coach yung mga yan. Go ahead. Sige. The Coach, syempre you mentioned na you have and we know that you have a very young team, you have a young core. Tsaka, I'll be honest, when I saw your lineup, I saw a few good names, pero now that you are 6-4, you're standing, and then you've defeated also good teams like Ilagan, May Kawayan. And paano mo na prepare yung mga young guys to go up against like yung mga mas veterano? Kasi when I was watching, pati sila Hoson, parang composed sila eh. Parang hindi sila bata maglaro. How did you make them like that? Yung approach ko sa kanila sa ensayo, sabi ko, bata tayo. Bata tayong team. Bata akong coach. Bata kayo. Ina-approach ko sila ng kailangan natin mag-compete. So, kunwari, game natin ng Friday. Monday pa lang yan. O kaya, pagbalik namin ng ensayo, tatalunin natin to. So, ganun yung mentality ko. May mindset na ganun, start pa lang. Kasi yung first 3 days na yun, okay, first 2 days ng ensayo, pag galing kang break, yun yung magiging result ng game eh. Hindi naman yung game prep. Kasi yung, kunwari, Friday, Thursday, kahit anong mangyari sa game prep, parang yung bata ka, parang finish or not finish. Pass your papers. Late na. Kahit pangit yung game prep nyo, wala na yan. Kumbaga, lapit na masyado. Masyado nang malapit. So yung unang 2 araw, yun talaga yun. Kaya doon talaga, pukpukan talaga kami. So matanong ko si Aldave, syempre, usually, sanay kayo sa coach na medyo mas may edad na. Di ba? Ikaw, galing ka kay Coach Aldin Ayo. Alam ko, the former! Pakidiin. Announce mo na kung saan nag-aaral si Aldin ka. UST Growling Time. Okay. So, medyo sanay ka nga sa medyo mas may edad na coach, Yung kumbaga matagal na rin nagko-coach ka nun. Paano ka nag-adjust sa isang coach na, kasi let's admit, kung titingnan mo si Coach JV, parang tropa mo lang eh. Pwede mong tropahin, di ba? Pero stricto. Siya pa nga pinaka-job forms ngayon. Oo. Stricto, pero pwede mo tropahin. Kumbaga sa court, ganito tayo. Pero outside of the court, parang ramdam ko pwede mo siyang lapitan na coach. Okay. Parang may problema ako ganun. Kamusta si Coach JV as a coach? Off the court po, talagang parang tropa mo lang talaga. Okay, oo. Yun po yung parang magaan po sana. Okay, pero paano ka nag-a-adjust? Siyempre, yun na nga, parang
may notion yung mga college players na okay, ito yung coach, ito yung edad usually ng coach, ganyan. Napunta ka sa batang coach. Paano ka nag-adjust? Di naman po kasi, kasi pag on the court na po, talagang kung sa stricto pa talaga. So age is just a number. Chameleon din pala si Coach JB. Nag-a-adjust din pala siya. Nag-a-adjust din. Minsan nga ako nung babato pa ng bola. Kung di ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Bawat episode, bawat laro, bawat kontrobersya sa MPBL. Nandito kami para harapin lahat. Hanapin ang Rebanse sa Spotify, Apple Podcasts, at YouTube. Kung may gusto kang sabihin, may issue kang gustong harapin, o may Rebanse ka sa sinasabi namin ngayon, mag-subscribe, i-share, makiisa sa usapan.